Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome po rito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, mga kanalis, pag-usapan ho natin itong isang tao. Tao ito. Siguro sa mga tatakbo ho na senador or isa sa mga senador candidate na tatakbo ngayong 2025 election. Isa na rin ho ito sa pinaka-controversial na kung saan ito yung dating mga ayaw tumakbo kasi wala raw alam sa batas, di niya raw alam ang gagawin dyan. Pero sa dinami-dami ho ng pagdi-deny, tumakbo pa rin. Nako, ito mga kababayan pag-usapan ho natin itong si Willie Rebillame. Diba? Sino ba naman din nakakaintindi kay Willie Rebillame? Pag sinabing ABS-CBN, di ba? Maalala mo agad yan. Siyempre, Willie Rebillame. Alam mo naman si Willie, napunta ng, alam mo naman ito, napunta ng 2, napunta ng 7, napunta ng 5. Okay, mga kababayan. Pakinggan ho natin itong grupo ni Willie, si Willie Rebillame at itong kanyang abogado na tumatakbo rin yata ang party list na kung saan, nako, ang titindi ng mga binulgar, mga kababayan. Naglibot daw sila sa iba't ibang lugar. Diyan yata sa Rizal or ano. Nako, pakinggan nyo mga natuklasan. Pakinig ka, BP Inday Sara Duterte. Alias Pusit, alias Siminit. Nako, mukhang mahiya ka sa maririnig mo. Pakinggan nyo Go ahead. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakinggan na lang ho natin yung boses. Ay, tanghali na po pala. Ayan na lost track of time na po dahil galing... Nagkaroon ho kasi ng press conference. Itong si Willie Rebillame, yung tumatakbong party list yata ito na malapit sa kanya. Abogado. Anak ho yata ng tatay ng kaibigan ni Willie. Pakinggan natin Pa po kami sa Rizal, sa Antipolo, sa Taytay. So, kami po ay masaya na nandito at napaunlakan niyo din po kami. So, ako po si Attorney JP Padiernos, ang first nominee ng GP or Galing sa Puso Party List 132. Thank you, Attorney. Magandang hapon, everyone. Ito yung pinaka-press ko namin na medyo talagang, andito lahat ng channels. So, first time namin kasi madalas pag pumunta kami probinsya, yung mga radio stations, ito medyo kasi malapit lang. At syempre, masarap yung pagkain. Kaya maraming dumating. Magandang hapon sa inyo lahat. Welcome. Grabe naman niya. Masarap lang. Grabe ka. Ito si Willie, pati reporter, hindi mo alam kung binabanatan o nagbibiro Masarap lang daw pagkain, kaya marami nagpunta. Grabe. Welcome. Growing your dream business and selling products that are loved doesn't have to be a struggle with the right tool like Odoo. Integration of... The door is open sa inyong mga questions at syempre lahat ng kaya namin sasagutin namin ang galing sa aming puso at puso para sa bayan ang pagsagot namin. This is Attorney JP Padiernos is my partner. Ito po yung GP party list galing sa puso party list ng Nueva Ecija. So you know yung attorney, ang partner niyang incumbent ngayon si Congressman GP Padiernos from Nueva Ecija, na kababayan ko. Now siya ho ang first nominee ngayon ng GP party list, si attorney. Yan. So napakilala na siya, napakilala na ako. Ako naman, kilala niyo naman kung sino ako, kahit papano. Ako yung, alam niyo na. Yun na yun. Okay, thank you. Diretso na agad natin para makakuha natin yung punto, Kasi, nako, makinig ka, BP Inday Sara. Grabe, anong ginawa mo? Mukhang na-disappoint si Willie Rebillame sa pinaggagawa mo. Good afternoon. The door is open to all the questions. Taas lang po ng kamay. Pupuntahan ko po kayo para bigay po yung mikropono sa inyo. So, first question po. Nahiya pa sila ata. Thank you very much. Wala kayong tanong. Maraming salamat. Busog pa. Hindi, maraming salamat. Wala kayong tanong. So, pwede na tayong Yes po. Meron tayong Meron tayong GMA. Meron po GMA, meron tayong TV5. And then, ano pa yung mga channels natin? Meron po tayong Inquirer, may Philippine Star din po tayo, may Manila Bulletin, Abante, tsaka syempre po yung mga kaibigan po natin sa radyo, kompleto din po sila dito. Siguro, Sir Will, ako na po Teka, may napansin ba kayo doon?
Parang maraming media ngayon sinabi nandun daw ang GMA, TV5, Inquirer at kung ano-ano pa. Wala yung napansin. Walang ABS, no? Walang ABS-CBN, no? Kumbaga, walang representative ang ABS-CBN para sa presko ni Willie. Bakit kaya? Mukhang di pa naaayos ang gusot nila dati pa, ano? Tira natin. Magbabato muna ng first question kasi medyo ganyan pa lang kayo sir nag-uumpisa no talagang in the heat of the campaign. Ano na po ba yung mga areas na napuntahan na natin? Ayan na. Actually, this is the second day. Second day. Ito yung nagtanong kung anong mga lugar na napuntahan ninyo. Bali magsasalita rin dito yung abogado na tumatakbong party list na kasama niya pag nag-iikot. Pakinggan yung mga sasabihin. Namin sa Lucena, kailan yun? I think Friday ba yun? Ano ba ngayon? Friday ngayon. Tuesday, no? Tuesday. So, naimbitahan mo kami doon sa Lucena, napakainit ng pagtanggap. And then after Lucena, tumuloy naman kami na Lipa. Okay, so may press con kami sa Lipa. Din. Max din, no? Sa Max. Papunta yung Max, ha? Hindi sa Aristocrat po sa Lipa. Aristocrat pala. Teka, parang grounded yung sa Inquirer, ah. Wait lang, ha? Mahilig kayo sa manok. Doon, so ito ngayon yung pangalawa. Pangalawa po. Okay, so nagsimula kami kanina, of course, kay Mayor Junjun Inyares ng Inquirer ho, Antipolo. And then napadaan naman kami kanina sa Rizal. Taytay Rizal. So ito, kami magkasama doon. Yun. So Taytay second Rizal. day namin ng kampanya. Ha? And then, yung Davao namin, kasi nagsimula ako yung mga event ng mga piyesta ng mga dinagyang. So kasama ko naman ng Smart. So sinulot. And then, ano pa ba? Ati-atihan. And then, yung pinakahuli namin, yung Nueva Ecija, yung homecoming ko. Which is yung pinakamalaking crowd sa Cabanatuan City. Taga doon kasi si Willie, Nueva Ecija. Okay, thank you Kuya Will. Sir Will, questions po from the floor? Okay na. Yes, sir. Yan. Gandang tanghali po. J. Mark Tagala po ng Radyo Pilipinas. Kay First Attorney. Nominee, kay Attorney. Sir, Maganda. dahil ngayon pa lang po namin narinig yung sa party list po ninyo, baka pwede nyo po kaming i-walk through ano po yung mga plataforma ninyo, ano po yung mga plano po ninyo sa sandaling kayo po maluklok po sa kamera. So, ang GP or Galing sa Puso Party List po ay actually pang-6 na taon na po namin naglilingkod sa ating mga kababayan. Ito po ay pangatlong termino na po namin. So, sa 6 na taon na pag-ikot namin sa iba't ibang lugar, lalong-lalo na po sa lalawigan namin kung saan kami nagsimula. Kami po ay, ang advocacy po namin ay 3. So, una po, yung sa edukasyon. Pangalawa, yung sa kabuhayan or livelihood. At syempre, yung pangatlo, yung ating kalusugan or health. So ito po yung 3 pangunahing advokasya namin na base po sa pag-ikot namin sa aming lugar kung ano po yung pangangailangan nila. So in terms naman po ng ating mga gustong gawing plano, so sa edukasyon po, meron po tayong mga sinimulang mga programa tulad ng pagbigay po ng mga kasi sa lugar po namin, maraming estudyante po doon, walang pambili ng school supplies, walang means of transportation. So sinimulan po natin yung magbigay po ng mga bisikleta na may helmet, tapos mga school supplies. Tapos mahigit since 2019 po, mahigit 50 mil na po ang nabigyan po natin ng scholarship po sa iba't ibang lugar. So, Hindi ka nangyayari ito, BP Inday Sara Duterte, ma'am. Kita mo, itong grupo nila Willie Rebilla pati itong party list. Hindi ko taga DepEd yan. Kita mo, ano mga problema ng mga estudyante doon sa lugar nila? Mga pambili ng school supply, kulang sila. Transportasyon, may problema sila papuntang eskwelahan. Tapos may 50 mil o 50,000 mahigit na estudyante silang pinag-aaral
scholar. Yan nga yung sinasabi natin nung nakaraan eh. Ano punto natin dito? Di ba may usaping may 125 million confidential fund na ubos daw ng 11 araw? Oh, hindi pa nga alam kung saan naubos yan sa loob ng isang araw, kung talaga may kinalaman ba sa edukasyon o edukasyon ng bulsa. Ano punto natin dito? Naubos na lang yung 125 million confidential fund, hindi mo alam kung, kasi nga sabi ko sa inyo eh, kung dito sa Metro Manila, mga eskwelahan ng Metro Manila, may mga kailangan pa sila sa kanilang eskwelahan at hindi natutugunan dahil kulang ang budget. Paano pa yung mga probinsya na may mga pampublikong eskwelahan? Ha? Na minsan hindi na napapansin or hindi na naaabot ng gobyerno. Tulad ng mga transportasyon, sabi ko nga, tulad ng teacher. Sabi ko nga, nung naubos ba ang 125 million confidential fund ba, kahit pa paano ba nakakurot ba or nakakuha ng nakatanggap ng tulong yung mga teacher na kung saan volunteer nagtuturo sa mga bundok? Oh, napapanood nyo, di ba, sa mga balita, sa Eyewitness, sa Probe Team, mga ini-interview ng mga journalist dyan na kung saan gusto na nilang mag-give up, magturo sa kapatagan. Pero hindi niya magawa dahil kapag ginibap niya itong pag-teacher niya dito sa bundok, sa mga estudyante, paano pa makakatapos ng pag-aaral itong mga tao rito sa bundok? Hindi mapuputol yung kahirapan kasi sa pamilya, lagi na lang hindi nakakatapos ang pamilya nila, isa sa miyembro ng pamilya nila, lagi na lang hindi nakakatapos. Hindi mapuputol yung kahirapan eh. May mga teacher na nagbabangka, ang pinagbibili ng gasolina sa bangka, sahod niya na lang din. Yan ba, BP Inday Sara, nakakatanggap ba yung mga yan? Diyan sa mga confidential funding nyo? Ha? Ano sabi rito? Meron silang scholar 50,000 na estudyante. Hindi katulad doon sa panunungkulan mo, puro ghost student. Diba? Na-discover ni Senador Rapi Tulfo, na-discover rin ni Senador Angara. Di ba kayo nahihiya? Ha? Kung sino pa yung mga wala naman sa mundo ng DepEd, sila pa yung mga tumutulong sa edukasyon. At dito sa mundo ng DepEd, sa pamumuno mo, ang daming questionable. Ang daming tanong. Ha? Sige nga, nakatanggap ba yung mga teacher na nasa bundok na nagtuturo volunteer? Wala ba yung konsensya dyan? Ha? Ay, nako. Ayaw ko, nakalimutan ko anong party list ito. Ha? Pero ayos yan, sir. Kung ano man party list nyo, nakalimutan ko anong pangalan eh. Ayos yung ginagawa ninyo. Imposible na itong mga politikong ito, kapag nag-iikot at nalalaman nila ang daming kakulangan pangangailangan ng mga pampublikong eskwelahan, especially, imposibleng di nila naiisip yung department ng DepEd. Sipin mo, milyon-milyon nang nawawala dyan. Hindi malaman saan napunta. Tapos pag umupa pa kayo ng safe house, ang 4 na araw, ang bill nyo, 1 milyon. Lumalabas ang inuupahan nyo na safe house ang araw, 250,000. Ha? Tapos, dito, ang dami palang pangangailangan ng estudyante. Mga school supply, transportasyon, mga gurong mga nagtuturo sa kabundukan, yung malasakit nila, hindi lang nawawala, tinutuloy nila pagtuturo doon sa bundok, kahit nagagastos na nilang kanilang sariling sahod doon sa ginagawa nilang transportasyon, ginagawa nila. Tapos dyan sa DepEd, sa pamamahala ni BP Inday Sara, milyon-milyon ang tinatanong, di malaman saan napunta. Hindi naman ang mga mukha nyo. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po pa samantala ang inyong lingkod, Host Chris Ulo. Lagi natin tatandaan, don't follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.